ang pag-ubos ni Ijin mag-isa sa buong grupo ng mga kidnapper. At dito nga marirealize ni Sukju mga lods na nagkamali pala siya ng inakala. Dahil sobrang tindi lang namang gumalaw ni Ijin mga lods, lalo na sa pagpapatahimik ng kalaban na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. At mukhang sa pagkakataong ito ay dito malalaman ni Yona kung sino talaga si Ijin Yu. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ngang magulat ni Mr. Cha nang nakita si Ijin na duguan at puno ng pasa, lumipat ang eksena sa isang magandang babae na nakadamit pang opisina. May kumatok sa pintuan ng kanyang opisina at nagmamadali nga itong pumasok. Kaya nang ito ay pumasok, kahit hindi niya pa pinapaintulutan ay agad niya itong tinanong kung ano ba ang napakahalagang bagay na minamadali nito. At hindi man lang makapaghintay, dapat magsabi muna ng pakay bago pumasok. Ngunit agad na sinabi ng tauhan na si Yona ma'am na kidnap. Bahagya nga napadilat ang mga mata ng babae at napawat ng narinig ang balita. Ngunit makikita sa kanyang bibig ang kaunting ngiti at saya na kanyang nararamdaman at sinabi na lamang niyang kakareceive lang din niya sa balitang yan galing sa security team. At mukhang totoo nga talaga na balitaan niya. Maya-maya ay biglang tinanong ng babae ang kanyang tauhan kung sa tingin ba daw nito ipagpatuloy pa kaya ng kanyang grandpa ang deal na ito na matagal nang hinahabol ng kanyang grandpa. Ngunit agad na sinabi ng kanyang tauhan, hindi din siya sigurado. Napasandal nga dito ang babae na parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya na napasabing sana umaasa siya na hindi talaga magpapadala sa mga banta ang grandpa niya upang matuloy lang ang deal na yon. Ngunit sa kanyang isipan na para kung magkaganon sa paraang yon, doon mamamatay si Yona. Pagkatapos bumalik na dito ang eksena kay na Mr. Cha at Ijin na makikitang inis na inis nga dito si Mr. Cha nang muling nakita si Ijin. Habang si Sukju naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil kaharap nila ngayon si Do-shik Cha. At itong si Mr. Cha ay isa palang red flag sa database for organized crime ng security team ni Sukju. Ngunit ang pinaka hindi niya inaasahan ay kung paano nagkakilala itong si Ijin at Do-shik Cha na isang napaka-notorious na gangster. Biglang sinabi ni Mr. Cha, "Ano bang kailangan mo bata?" Sagot ni Ijin, "Kailangan ko ng intel." At maya-maya ay napa-Jesus Christ na lamang siya nang nalaman niyang nakidnap pala ang apo ng SW Corporation. Kung kaya't sinabi na lamang niyang, "Huwag kami bata, hindi kami makikialam sa ganyang kalaking kalokohan." Nadagdag pa niyang kailangan pa siguro na umabot ang kanyang buhay sa pinakamalas na sitwasyon bago niya galawin ng SW Corporation. Diretsahang tinanong ni Ijin kung may kaunting lead ba itong si Mr. Cha sa likod ng pangingidnap na ito. Ngunit inis na inis ngang sumagot itong si Mr. Cha na bakit naman daw niya sasabihin, lalo na't si Ijin daw ang dahilan kung bakit siya napasubo sa gulong kinakaharap niya ngayon. Pasimpleng sinabi ni Ijin na nadamay daw at naisama ang kanyang kapatid sa pangingidnap na yon. Kaya si Mr. Cha ay napadilat na lamang at napag-goddammit sa kanyang isipan. Sinabi ni Mr. Cha na may mga idiot na broken speaking Korean ang kamakailan lang na nagtanong sa kanila kung saan daw makakahanap ng isang untraceable warehouse. At nagtanong din ang mga ito kung saan makakabili ng mumurahing sasakyan. At nag-ask rin sa kanila ng kaunting extra na tulong. Wika niya na nakakatukso talaga ang offer dahil sobrang laki pa naman, ngunit tinanggihan niya ito dahil ang mga ganyang klaseng kalokohan ay hindi talaga basta-basta mawawala. Napatitig si Ijin at dagdag nga dito ni Mr. Cha na may narinig siyang usap-usapan na may ibang grupo na kumagat sa pain na yon. At sa pagkakaalam niya, nakabase sa Incheon ang grupong yon at yun lang ang alam niya. Agad na tumalikod si Ijin at nagpasalamat kay Mr. Cha. Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Ijin, tinawag muna siya ni Mr. Cha sabay toast sa cellphone at sinabing, "I-save mo ang number dyan para sa akin." Napatitig lang si Ijin na para bang nagdadalawang isip kaya inis na ipinaliwanag ni Mr. Cha na kailangan lang naman daw niya ang number ni Ijin dahil tatawagan niya ito in case mahanap niya ang warehouse. Habang nagtatype ng number, pasimpleng napatanong itong si Ijin kung kay Mr. Cha ba ang bike na nakatambay sa labas. Bagay na talagang nagpaha kay Mr. Cha na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo.
Maya-maya pa ay sakay-sakay na ni Ijin ang big bike na tinutukoy niya. At sinabi nga dito ni Ijin kay Sukju na si Sukju na lang daw ang bahala kung saan siya dadaan papunta doon. Basta siya ay magmumotor lang. Habang si Sukju naman ay parang nagdadalawang isip dahil ganun lang kadali daw naniwala si Ijin sa ganun kahinang lead. Paliwanag naman ni Ijin na malaki daw ang tsansa na si Yona ay maililigtas lang kapag nakuha na ng mga kidnapper ang gusto nila. Ngunit sa kalagayan daw ng kapatid niya, sigurado daw siyang hindi ligtas si Dayon. Hindi na lamang nagsalita si Sukju at napaisip na lamang siya na sobra talaga siyang na-amaze sa mga kilos at galaw ni Ijin kung paano ito mag-isip. Sobrang napakabilis at perceptive. Kahit nga ang diretsong pagpunta nito kay Doshakcha para makakuha ng lead ay talagang hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Ijin. Kaya sinabi na lamang niya na susunod na lamang siya sa likod ni Ijin since sa kanya naman i-relay ang lahat ng information at update ng kanyang team patungkol sa black minivan na yon. At dahil dito ay kaagad nang isinuot ni Ijin ang kanyang helmet at sinabihan si Sukju, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Na mabilis nga niya ditong idinrift ang big bike at humarurot papuntang Incheon. At makikita sa mga nanilisik na mata ni Ijin Mangalos ang panggigigil na iligtas ang kapatid niya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa kakagising lang na si Dayon at mukhang sumasakit pa ang ulo nito. Nagulat nga itong si Dayon nang nakitang nakatali ang kamay ni Yona. Ngunit agad na humingi ng tawad si Yona kasi dahil sa kanya, nadamay tuloy si Dayon sa gulong ito. Nagulat si Dayon sa mga sinabi ni Yona at huli niya na nga ditong na-realize na nakidnap na pala silang dalawa nang naalala mga lalaking nakamask na lumabas sa itim na minivan. Kaagad namang ipinaliwanag ni Yona na hindi rin niya talaga inaasahang mangyayari ito kaagad dahil kakabalik lang niya sa Korea at ito rin ang dahilan kung bakit gusto daw niyang makausap si Dayon agad-agad. Bagay na ikinagulat naman ni Dayon kung ano ang koneksyon niya dito. Ngunit ilang sandali pa ay biglang dumating ang mga tauhang nangidnap sa kanila na sinabi nga ditong kanina pa daw silang naghihintay na magising ang dalawa. Galit na napatanong si Yona sa mga kidnapper kung ano ang dahilan ng pangingidap na ito. Nakagad namang sinabi ng nagsilbing leader, wala ka ng pake doon. Tumahimik ka na lang at magiging okay rin naman ang lahat. Habang inis na napatitig, naisip ni Yona na siguradong gagamitin siya ng mga ito laban sa kanyang grandpa o di kaya sa kumpanya mismo. Biglang napatanong ang isa kung ano naman ang gagawin nila sa isang babaeng ito. Isinama lang naman nila ito dahil kasama ito ni Yona kanina. Nakagad kang sinabi dito ng leader, i-dispatcha mo na yan. Hindi naman natin magagamit yan. At sa moment na ito, namutla nga itong si Dayon sa sobrang takot habang si Yona naman ay inis na napasabing no. Hindi niya hahayaang masaktan ang kaibigan niya. Napasimple namang tinanong ng leader, ano naman ang magagawa mo ha? Kaya sinabi ni Yona, kakagatin ko ang dila ko hanggang sa magdugo at mamatay ako at hindi mo makukuha ang gusto mo. Umupo ang leader at seryosong sinabi sa harap ni Yona, nagpapatawa ka ba? Ang isang katulad mo ay sasakripisyo ang sarili para sa isang walang kwentang babae. At sinabi niya pa nang malapitan kay Yona, subukan mo, kagatin mo ang dila hanggang sa mamatay ka. Ngunit nagulat nga siya dito dahil kakatapos lang niyang magsalita, dumugo kaagad ang bibig ni Yona. Kaya nag-aalala na nga dito ang dalawang backup ng leader dahil baka talagang mamamatay ang babaeng ito. Magiging katapusan talaga nila. Tumayo na nga dito ang leader na napa-alright at hindi niya na daw gagalawin ang babaeng ito. Habang si Yona naman ay nanilisik ang mga mata na napatitig sa leader. Maya-maya pa ay pinakita na nga ditong dumating na nga itong sina Ijin at Sukju sa warehouse. At napatanong nga itong si Sukju kung ito na ba yon. Nasabi naman ni Ijin na ito yung address na ipinadala sa kanya ni Mr. Cha. Wika ni Sukju na mukhang hindi naman pala masama ang nakuhang lead ni Ijin dahil dito rin na-track down ng SW Security ang footage ng itim na minivan. Kalmadong naglakad si Ijin papunta sa warehouse at agad nga ditong pinigilan ni Sukju itong si Ijin dahil maghintay muna sila ng backup. Naipadala niya na ang kanilang lokasyon kaya maya-maya lang ay nandito na ang SW Security. Ngunit kalmadong sinabi ni Ijin na gaya ng sinabi niya kanina, wala nang sapat na oras ang kapatid niya. Kaya walang nagawa si Sukju kundi mainis at sumama kay Ijin. Ilang sandali pa ay may kinlatch na nga itong si Ijin Mangalos at tahimik nga niya itong chinok ang isa sa mga lookout hanggang sa mawalan nito ng malay at
dahan-dahan niyang dinrag sa gilid at makikitang may mga iilang tao na ring napatulog itong si Ijin mga lods. Habang itong si Sukju ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita na sinabi sa kanyang isipan na lampas na daw sa bihasa itong si Ijin pagdating sa pagpapatahimik ng kalaban na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Kaya hindi na nga napigilan ni Sukju ang sarili na muling mapatanong kay Ijin na sinabing, "Ijin, seryoso na talaga ako. Ano ka nga ba talaga?" Napasimpleng sagot ng ating bida, "Isa lang akong high school student at kaklase mo ako." Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang matandang lalaki na tinatanaw ang mga naglalakihang gusali. At may nagsabi nga dito sa kanyang likod na nagpadala na daw ng demand ang mga kidnapper at gusto nilang ipa-terminate ang recent na kontrata. Nadagdag pa niyang kailangan nilang sumagot sa loob ng 1 oras dahil kung hindi, papatayin nila si Yona. Napatanong ang matanda kung kumusta na ang security detail na sinabi naman itong makakarating ang SW security sa lokasyon ni Yona sa loob lamang ng 50 minuto. Kaya ang matanda ay napasqueeze na lamang sa kanyang kamay. Samantala, lumipat naman ang eksena sa 2 tauhang nag-uusap sa labas ng warehouse na napatanong nga dito ang isa kung saan kaya galing ang mga gagong ito at bakit naman nila ginagawa ang ganitong klaseng kalokohan para sa mga mokong na ito. Tugon naman ng isa na sabi daw ng boss nila wala na daw silang pakialam doon. Kaya gagawin na lamang nila kung ano ang pinag-uutos sa kanila. At napagrabe nga dito ang isa dahil hindi daw niya ma-imagine kung gaano kalaki ang ibinayad ng mga gagong ito sa kanilang boss para tanggapin ang ganitong klaseng kalokohan. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang lumagapak ang ulo ng isa na talaga namang tumalsik ang sigarilyo sa bibig niya at napa-open arms pang bumagsak ang buong katawan. Agad siyang bumangon matapos siyang magkamalay na inatake sila. Ngunit nang tumingin siya sa likod ay napa what the hell was that na lamang siya sa sobrang gulat dahil nakita niyang kakatapos lang pinatulog ang kasamahan niya sa isang hindi kilalang tao at bigla pa itong tumitig sa kanya. Kaya isang napakalakas na roundhouse kick ang pinakawalan ni Ijin upang tuluyang patulugin ang taong ito. Matapos nga matinding sipa ni Ijin, napatanong ang ating bida kung ilan na ang napatumba ni Sukju. Na pasimple naman itong sinabi kung susumahin niya lahat, pati yung nasa likod kanina, 5 lahat ang napatumba niya. Nakaagad namang sinabi ni Ijin, sumay napatumba na pala tayong 14 katao. Ibig sabihin, hindi talaga kapos sa mga tauhan ng grupong ito. Habang si Sukju naman ay napapaisip na 9 na pala katao ang napatumba ni Ijin. Ngunit siya ay 5 lang. Seryosong tinanong ni Ijin itong si Sukju na sinabing ito na daw ang oras para sabihin daw sa kanya ni Sukju kung sino nga ba talaga ang nasa likod nito. Bagay na ikinagulat naman ni Sukju nang narinig ang tanong ni Ijin. Ngunit mahinahon niyang sinabi na hindi talaga niya alam kung sino ang nasa likod dito, kahit ang kanyang team. Kaso paminsan-minsan nangyayari talaga ito. Nagkaroon na rin sila ng ganitong klaseng insidente sa Amerika. Hindi lang talaga niya inaasahang mangyayari ito kaagad, kahit kakarating lang nila sa Korea. Habang napatitig sa main warehouse, sinabi ni Ijin na kung ganun naman pala, malamang kasama ngayon ni Yona ang war puller o ang tunay na utak ng lahat ng ito. Kaya napatanong nga itong si Sukju, anong war puller? Anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Ijin na planado ang pagdukot sa apo ng SW Corporation at kung titingnan nila na maigi, ang mga goons na pinatulog nila ngayon ay hindi naman ganun kabihasa para may sagawa ang ganitong klaseng operasyon. Habang itong si Sukju naman ay napapaisip sa kanyang isipan kung paanong nauunawaan kaagad ni Ijin ang lahat ng ito sa kalagitnaan pa talaga ng operasyon nilang dalawa. Napatanong si Ijin kung okay lang ba itong si Sukju dahil matindi ang tama nito sa pag-araro ng van kanina. Tugon ni Sukju na huwag na siyang alalahanin pa dahil hindi lang naman siya ang may injury dito. Kahit si Ijin ay may sugat din sa binte. Biglang may narinig ang dalawa na may napahuli shit sa kabilang side ng container van na nagtataka na patanong sa sarili kung saan nagpunta ang mga lookout dito sa labas. Uwi ka ng kasama nito na baka tumai ang mga yun sir.
Sagot naman itong tumae talaga silang lahat magkakasama. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang yung nakita mga nakahandusay na kasamahang kanina niya pang hinahanap. At bigla na lamang sumulpot na lumipad itong si Eugene mga lods na parang sonic boom ang tuhod na ipinakain sa mukha ng kalaban na siyang nagpagulat rin sa kasamahan nito sa biglaang pagsulpot ni Eugene. Ngunit bago pa man makapagbitaw ng suntok ay nahawakan kaagad siya ni Eugene at mabilis na sinipa ng ating bida ang binti nito para paluhurin at agad na binigyan ng malakas na smash ang batok upang tuluyang makatulog ang mukong na ito. Bagsak ng dalawa at sinabi nga dito ni Eugene na kailangan nilang kumilos na magkahiwalay dahil siguradong narinig ng iba ang ingay na yun kanina na kaagad namang pumayag si Sukju. Ngunit bago makaalis si Eugene, sinabi muna ni Sukju na kapag natapos na nilang lahat ng ito, opisyal daw siyang hihingi ng tawad kay Eugene sa lahat ng paratang na ginawa niya. Maya-maya pa, lumipat na eksena sa pinaka-leader ng mga kidnapper at narinig nga niya ang ingay sa labas. At yung isa naman ay napatanong sa kanya kung narinig ba daw niya ang ingay kanina. Kaya inutos na lamang niya na mas mabuting i-check nyo na lang sa labas. Habang si Yona at Dayo naman ay makikitang tinakpan nilang mga bibig upang hindi makalikha ng ingay. Pagkatapos lumipat na eksena kay Eugene na nagmamadaling umikot sa warehouse para mailigaw ang mga tauhang gustong malaman ng nangyayari sa labas. Ngunit naabutan nga siya dito sa bilis din gumalaw ng mga goons na ito. Kalmadong hinarap ni Eugene ang mga ito. Ngunit mas naghulat ang mga kidnappers sa kanilang nakita dahil hindi sila makapaniwalang isang bata lang palang hinahabol nila. Nakita daw niya ang picture ni Sukju ngunit hindi si Sukju ang batang ito. Kaya tinanong nga dito si Eugene kung paano daw siya nakapasok at paano daw ang isang bata ay nakapunta sa ganitong lugar. Habang si Eugene naman ay dito niya napagtanto na ito na yung mga tunay na tao na siyang nagpapatakbo sa kidnapping. Hindi yung kanina na parang tambay lang sa kalye kung makipaglaban. Kaya habang napatitig sila sa ating bida, sinabihan nga dito si Eugene na sobrang malas daw niya dahil posibleng dito na daw magtatapos ang buhay niya. Habang si Eugene naman mga lods ay kalmado lang at walang emosyon ng mukha. Samantala si Sukju naman ay dumaan sa bintana na palihim na pumasok sa loob ng warehouse upang rektang makalapit kina Yona at Dayon. Agad na nakita ni Sukju sina Yona at Dayon at napansin niyang walang tao sa paligid. At sa tingin niya lahat ng tauhang nakabantay dito ay pumunta kay Eugene. Mabilis na lumapit si Sukju na hindi gumagawa ng kahit anong ingay at nang kinuha niya ang takip sa bibig ni Yona, agad nga ditong napatanong si Yona kung nandito na ba ang SW security team. Ngunit agad na sinabi ni Sukju na hindi pa, papunta pa lang sila dito. Bagay na ikinagulat naman ni Yona kung paano sila nahanap ni Sukju. Subalit bigla na lamang may nagsalita sa likod na napasabing, "So wala ka palang kasamang security team na pumunta dito." Wika ng leader, "Ikaw siguro ang sikat na si Sukju Ku ng SW Corporation." Narinig daw niya ang patungkol sa galing ni Sukju at sobra talaga siyang nasasakitan ng ulo sa batang ito dahil palagi daw itong nakapaligid kay Yona na siyang humahad lang talaga sa kanyang mga plano. Dagdag pa ng leader na hindi niya alam kung paano ito nagawang mahanap ang lugar na ito, ngunit hindi magandang idea ang pumunta sa ganitong klaseng lugar na wala man lang kasamang security team. At biglang umatake dito ang kasamahan ng leader na mabilis na tinalunan si Sukju at nag-unleash kagad ng street jab, ngunit pasimple naman itong inawasan ni Sukju since napaka-obvious nga naman ang ataking ito. Kaya napakawala din siya ng counter ngunit naiwasan din naman ng kalaban. Muling umatake ang kalaban at dito nga na-realize ni Sukju na tama ang sinabi ni Eugene kanina. Ang kalaban niya ngayon ay hindi tulad ng mga street thugs na nakalaban niya kanina sa labas. Mabilis na gumawa ng counter jab si Sukju at sinundan niya kaagad ng matinding liver shot dahil sa pagkakaroon ng opening sa kalaban since sinalagang street jab na pinakawalan niya. Kaya parang nakaramdam ng paghihiwalay ng kaluluwa ang kalaban ng ininda ang matinding body shots at sinundan pa ito ni Sukju ng isang mabangis na roundhouse kick na talaga namang nagpatalsik sombrero at mask ng kalaban. Sinubukan pa ng kalaban na mag-counter ngunit inunahan kaagad siya ni Sukju kaya tuluyan siyang bumagsak habang hawak-hawak ni Sukju ang braso niya. Sobrang ang na-impress dito ang leader kay Sukju dahil alam niyang bata pa lamang ay dumaan na ito sa matinding training ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa husay na ipinakita nito sa kanyang harapan. However,
hindi ito isang sparring match. At bigla na lamang nagulat si Yona sa kanyang nakita dahil nakita niya mga mabibilis na slashes na talaga namang nagpatagas ng dugo kay Sukju. At sobrang nagulat dito si Sukju nang na-realize niyang may 3 hiwa na ang katawan niya. Napawikan na lamang ang leader kay Sukju na sinabing, kala mo siguro lumalaban kami na walang dala. Na sinabi pa dito ng leader na ito daw ang dahilan kung bakit ang mga katulad daw ni Sukju ay sobrang dali pakisamahan sa pakikipaglaban. Mabilis na umatake ang kalaban, dala-dala ang kanyang kutsilyo upang mapabilis daw ang trabahong ito at nang makalipat ng hideout bago dumating ang security team. At sunod-sunod nga niya ditong inatake si Sukju habang si Sukju naman ay tamang iwas lang at sinigurado niyang hindi siya matatamaan ng mga ataking ito gamit ang kutsilyo. Ngunit bawat atake mayroon talagang mga naiiwang hiwa sa braso niya. Kaya napasyet na lamang siya dahil yung unang atake daw ang siyang nagpapabagal na ngayon sa galaw niya. Kinuha na rin ng leader ang kanyang kutsilyo dahil since lilipat na sila ng hideout, uunahin na nilang idispatcha ang babaeng hindi naman nila kailangan. Bagay na nagpadilat sa mata ni Sukju na napawat sa kanyang isipan, habang si Dayo naman ay nagulat rin sa gagawin ng leader dahil bigla lang naman itong ibinato ang kutsilyo towards Dayon. Kaya napasigaw na nga dito si Yona na agad humarang sa harapan ni Dayon, ngunit nandilat ang mga mata ni Dayon sa kanyang nakita dahil mabilis ngang humarang itong Sukju at tumama lang naman sa kanyang tagiliran ng kutsilyong ibinato ng leader. Nagpang-inda si Sukju sa sakit ng tama sa katawan niya, habang ang leader naman ay napasabing, heto na naman tayo, isang kaawa-awang gago na gustong magpakabayani. Patayin niyo yung dalawang yan, iwan niyo na lang si Yona. Ika ng leader na nag-utos sa kanyang tauhan. Ngunit habang napayes sir ang tauhan ay bigla na lamang nilang narinig ang isang kasikas ng pagbukas ng pintuan na dahan-dahan nga nitong binuksan na talaga namang ikinagulat ng lahat kung sino ang pumasok. Dahil ang pumasok ay walang iba kundi si Ijin Yu. At habang nakatayo siya sa pintuan, bumungad sa likuran niya ang mga nakahandusay na tauhang ipinadala ng leader upang silipin ang kaguluhan sa labas. Mga nakahandusay na habang ang kanilang mga dugo ay nagkalat sa buong paligid. Patunay na wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa kamay ni Ijin Yu.